Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ang isa sa hinahangaan na artista na si Rian Ramos. Malalaman nyo rin sa video na ito ang kanyang biography o lifestyle. Ano-ano kaya ang mga health conditions na kanyang naranasan? Ano rin kaya ang kontrobersya na naranasan niya na nauwi sa demandahan? Makikilala nyo ang mga lalaking na link at nakarelasyon niya, kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera. At masisilip nyo rin dito ang kanyang mga naipundar na bahay, mga negosyo at mga sasakyan. Ang isang Filipino-British actress, commercial model, singer at host na si Rian Ramos na may buong pangalan na Rian Denise Ramos Howell ay isinilang noong Oktubre 3, 1990 sa Makati. Lumaki siya sa Alabang, Muntinlupa kung saan siya nag-aral ng high school sa De La Salle Santiago Zobel School at nagtapos siya noong 2008. Ang kanyang mga magulang ay sina Gareth Howell na isang sales manager at Clara Ramos na dating bokalista ng isang banda na may pangalang ZZYZX na isang funk rock or new wave band. Pero bata pa lamang siya nang magkahiwalay ang kaniyang mga magulang at ang kaniyang ama ay nag-asawa ng isang Thai woman. Meron siyang nakatatandang kapatid na si Nadine Ramos Howell na nagtapos ng culinary arts at naging manager noon sa isang bar at gallery na tinatawag na Limbo sa Fort Bonifacio. At siya ay pamangkin ni Aida Ramos at Ronnie Henares. Alam niyo ba mga Meg, na siya ay isang race car driver kung saan siya ay bahagi ng Laffy Racing Team. Isa sa mga malaking passion niya ang motorsports at tuwing may oras siya sa labas ng showbiz ay sumasali siya sa mga track racing events. Noong 2014, malinaw na sumali si Rian sa Toyota Vios Cup na isang celebrity race event at noong 2016 ay may record si Rian ng paglahok at pag-score sa Philippine Motorsports Championships. Mahilig siya sa creative expression at naengganyo sa pagpe-perform. Mahilig siyang maglakbay at anyayahan ang sarili sa bawat bagong bansa. Pinaplano niya itong mabuti at kinokolekta ang mga magbilang souvenir mula sa bawat lugar. Mahilig siyang magtakbo, maglangoy at magbuhat ng weights upang mapanatili ang kalusugan. Mahilig din siya sa pagluluto lalo na sa pagbe-bake ng brownies. Ang kaniyang paboritong pagkain ay portobello mushroom. Sa panahon ng lockdown, ginamit niya ang tahanan para makapagsimula ng mga bagong hobbies kagaya ng tie-dye, flower arranging at pag-vlog ng kanyang tambahay series. Mahilig siya sa skincare at madalas niya itong ibinabahagi sa kanyang YouTube channel at social media bilang bahagi ng kanyang self-care routine. Mahilig din siyang manood ng mga dokumentaryo tulad ng Live to 100 Secrets of the Blue Zones at nagpapalipas ng gabi sa ganitong klaseng content. Ang kaniyang paboritong TV show ay One Tree Hill. Favorite colors ay black, green, brown at rust. Favorite book ay The Very Hungry Caterpillar ni Eric Carle. Favorite actor ay Tom Hanks. Favorite films ay Peter Pan, Gladiator at Spider-Man 1. Favorite bands o music ay ang Up Dharma Down, Radioactive Sago Project at Urban Dub. Favorite perfume ay Clean Ultimate. Mahilig din siyang mag-alaga ng hayop. Siya ay may pusa na nagngangalang Robin. Kasali din siya sa FHM 100 Sexiest Women in the World kung saan nakasama siya sa top 17 mula 2010 hanggang 2013. Ang kaniyang mga best friends ay sina Max Collins, Janina Manipol at Michelle D. Ngunit ang pinaka-close niya ay si Michelle D. Matagal na silang magkasama, naging roommates at ang kanilang tawagan sa isa't isa ay honey at wifey. Si Michelle D ang gustong makasama ni Rian na manirahan at ang kanyang lifetime friend. Dahil sa sobrang closeness nila ni Michelle, maraming fans ang gumawa ng espekulasyon tungkol sa estado ng kanilang relasyon. Tinatawag pa nga silang #MeCherry ng fans at kinukulit kung may special na namamagitan sa kanila. Bagamat malinaw na sila ay mag-best friend lamang. Bukod dito, si Rian ay may rosacea, isang chronic skin condition na kadalasang lumalabas sa muka na nagsimula pa noong siya ay bata pa. Noong 2020, nagkaroon siya ng anorexia, isang eating disorder kung saan halos hindi na siya kumakain ng tama. Dahil dito, bigla siyang nangayayat at napansin ng publiko ang matinding pagbagsak ng kanyang timbang. Maraming netizens ang nagkomento tungkol sa kanyang itsura at inakusahan pa siyang gumagamit ng unhealthy na paraan ng pagpapapayat. Kalaunan, inamin niya na totoong nagkaroon siya ng anorexia at nakaranas ng mental health struggles dahilan ng kanyang matinding pagbagsak ng timbang.
Dahil sa kanyang angking ganda, kaya marami ding humanga sa kanya. Ngayon ay kilalanin natin ang mga lalaking nakarelasyon o na-link kay Rian Ramos. Mo Twister. Si Mo Twister ay isang Filipino-American radio and television presenter. Sa kwento ni Rian, 16 na taong gulang pa lang siya noon nang makilala niya ang kontrobersyal na radio jock na si Mo Twister na 29 na taong gulang sa panahon na yon. Ayon kay Rian, na madalas sabihin ni Mo sa radio show na crush siya nito, kaya natuwa talaga siya at nagustuhan niya si Mo. Hindi naging sang-ayon dito ang ina ni Rian, pero hindi siya nakinig dahil gusto niya si Mo noon. Sabi niya na noong naging sila ni Mo ay nag-iba ito at sa paglipas ng panahon ay lumabas ang totoong kulay nito. Sa tuwing sinusubukan ni Rian na hiwalayan si Mo, nagagalit ito at binabantaan siya. Naging kontrobersyal ang hiwalayan nila noong mag-leak online ang isang video confession ni Mo na di umano'y pinalaglag raw ni Rian ang anak nila. Umabot pa ito sa demandahan ngunit napanalunan ni Rian ang kaso noong 2015. Jeric Lacson. Si Jeric ay anak ni Panfilo Lacson. Naging boyfriend ni Rian si Jeric noong 2011 kung saan kinumpirma noon ni Senador Lacson na may relasyon sila sa pamamagitan ng text message. Nabalita ito habang nasa gitna pa ng kontrobersya ni Mo at Rian, ngunit hindi nagtagal at naghiwalay rin sila. Casey Montero. Si Casey Montero ay isang radio DJ, TV host at actor. Noong 2012, inamin ni na Casey at Rian na exclusively dating na sila. Ang kanilang relasyon ay nagtagal lamang ng 1 taon at 7 buwan at noong unang linggo ng Nobyembre 2013 ay naghiwalay sila. Ayon kay Rian, mas gusto niyang mag-focus muna sa sarili at sa kanyang karera. Tinawag na happy breakup ang hiwalayan nila dahil mutual decision daw ito at sinabi nila na magkaibigan pa rin sila at walang sama ng loob. Jason Choachui. Si Jason Choachui ay isang Filipino-Chinese businessman na nakarelasyon ni Rian ng 3.5 taon. Nakilala ni Rian si Jason sa racetrack at naging mentor niya ito. Ang kanilang relasyon ay naging public noong unang araw ng 2015 at opisyal na kinumpirma ni Rian na hiwalay na sila noong Hulyo 2018. Maayos naman ang kanilang paghihiwalay, walang malaking gulo o isyong kontrobersyal. Kahit na naghiwalay na sila, mabubuti lamang ang nasabi ni Rian patungkol kay Jason. Amit Borsok. Si Amit Borsok ay isang Israeli businessman na nakilala niya noong 2018. Ayon kay Rian, nagkakilala sila sa isang event nang imungkahi ng kaibigan nila na kunin ni Amit ang number niya. Doon nagsimula ang kanilang komunikasyon at relasyon. Ngunit dahil magkaiba sila ng lahi, minsan hindi sila nagkakaintindihan. Noong Setyembre 2020, kinumpirma ni Rian na hiwalay na sila. Sam Verzosa. Si Sam Verzosa ay isang kilalang businessman, CEO ng Front Row at politician. Nagsimula ang kanilang relasyon noong Agosto 2022 nang isinapubliko ni Rian ang kanilang relasyon. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng seryosong relasyon na ipinahayag sa publiko matapos ang ilang low-profile dating history. Kilala silang parehong supportive, si Rian sa political career ni Sam at si Sam naman sa showbiz career ni Rian. Noong Hunyo 2023, nakumpirma ang kanilang breakup na ang dahilan ay kakulangan sa komunikasyon at pressure mula sa political life ni Sam. Ngunit nagbalikan din sila matapos ma-realize ang halaga ng isa't isa. Sa kasalukuyan, mas matatag na ang kanilang relasyon. Pinag-uusapan nila ang future, ngunit nakatutok pa rin sila sa kanilang career at personal growth. Nakilala si Rian sa pamamagitan ng Starstruck Season 3, isang reality talent search sa GMA Network. Nagsimula siya sa kanyang karera bilang isang commercial model noong 2006 sa edad na 16 na taong gulang. Ang unang TV project niya ay ang Captain Barbell noong 2006 kung saan gumanap siya bilang Layla. At ang serye niya na Magica ay isa sa unang serye niya na nagpakita ng kanyang talento sa pag-arte. At makalipas ang 1 taon, naging bahagi siya ng Lupin at ginampanan din niya ang pangunahing papel sa My Only Love. Isa sa pinakakilala niyang role sa GMA na napanood siya sa lead role na may historical at action genre ay sa Zorro noong 2009. Lumabas din siya sa iba pang palabas tulad ng Lupin, Stairway to Heaven, The Rich Man's Daughter, Illumina, Kaya ng Powers, Almost a Love Story, Indio, The One That Got Away at Artikulo 247.
Nakilala rin siya sa murder mystery series na Royal Blood at may ginagampanan rin siya ngayong taon sa Encantadia Chronicles Sangre bilang si Mitena. Sa pelikula naman, kabilang dito ang The Promise, My Monster Mom, Saving Sally, My Valentine Girls, My Contrabida Girl, Sosie Problems, The Trigonal Fight for Justice, Ikaw at Ako, Shake, Rattle and Roll Extreme, Genesis, Pulang Araw at iba pa. Dahil sa kaniyang kagalingan sa pag-arte, ay nakatanggap siya ng mga awards tulad ng Best New Female TV Personality 21st PMPC Star Awards for TV para sa Captain Barbell, Best Supporting Actress 35th Metro Manila Film Festival para sa Ang Panday, Best Actress Entertainment Editor's Choice Awards Eddies para sa Saving Sally, Best Performance in a Featured Role Imawa Ima Asian International Film Festival, Entertainment Special Awards 2024 para sa Pulang Araw at marami pang iba. Ngayon naman ay malalaman nyo na mga Meg kung gaano nga ba kayaman si Rian Ramos. Siya ay may jewelry brand na Bass, isang direct-to-consumer jewelry line na nag-aalok ng minimalist at classic bracelets, necklaces at earrings na may eleganteng disenyo. Meron din siyang cookie business na Bass Bakes, isang negosyo kung saan ibinebenta ang salted chocolate chip cookies at frozen cookie dough balls na pwedeng i-bake sa bahay. Nagmamay-ari din siya ng isang 2-story traditional aesthetic house sa Alabang, Muntinlupa na siya ring kanyang childhood house. Ito ang exterior ng bahay, may entertainment area, main living room, dining area, kitchen, staircase at may high ceiling. Sa kasalukuyan, si Rian at ang matalik niyang kaibigan na si Michelle D ay magkasama sa iisang bahay. Sila ay nagre-rent ng property mula pa noong 2022 at ito ay malapit lamang sa kanilang kaibigan na si Max Collins. At siya ay may artista van na pinakustomize niya na kanyang mobile second home. Sa loob ng van ni Rian ay may 2 captain seats at isang sofa sa likuran na maaaring gawing kama. May iba't ibang klase ng ilaw, may smart TV, may wifi pa mula sa 2 magkakaibang provider, may full-size vanity mirror na kanyang favorite part sa kanyang van, at may microwave at small bathroom sa likod. Hanggang dito na lang muna mga Meg, thank you and God bless.